So, aalis nga pala ako ngayon dahil pupunta ako ng sementeryo. Dadaan muna ako kay mama and then magsisimba na ako kay Father Fidel. See you later. Malas. Uulan kaya? Tira niyo akong bigo. Nag-order ka ba? Sa akin? Aalis na ako. Bilhin natin sa mga flowers. Okay, naglalakad na ako ngayon. Pupuntahan ko si mama. Bumili ako ng kanyang bulaklak. Kandila. Dito nga pala yan. Sa papasok dito sa Co-op. Co-op Akato. Yan. Lalakad lang tayo mag-isa. Wala tayong kasama. Gusto natin mag-isa. Yorn. Ito nga pala yung bulaklak na nabili ko kay mama. Wala na kasi yung yung isang bulaklak lang. Kaya ito yung binili ko. Yan, nandito na tayo sa kung saan nakaano si mama. Mama, lapit na ako. Yan. Lapit na. Okay, nakikita ko na kung nasaan si mama. Hi na. Thank you, kuya. Binigyan niya ako ng chair. Thank you. Baka na tayong water. Siyempre, di mawawala ang coke. Hindi pwede ginawa. Tapos siya. Kainin ko muna siya habang hindi pa ako ginawa. Binubuksan ko yung kanyang kandila kasi ang hangin eh. Hindi siya nabubuksan. Oo nga pala mga mi, dito nga pala yan sa may San Jose. Dito nga pala nakalibing si mama. Actually marami dapat tao kasi weekend kasi hindi ko alam kung bakit konti lang. So ayun, sayang kasi wala sila ate. Pero okay lang, nasolo ko naman si mama. Ayun, ang konti lang nila oh. Tapos kami lang ni mama nandito and then si Nay Lydia. Sorry Nay Lydia, hindi kita nabilihan ng iyong flowers. Pasensya na. Ayan, hindi ko masindihan ang kandila ni mama kasi ang hangin. Actually, ang hangin niya dito. Buti na lang mahangin at wala akong dalang tent. Payong lang ang aking dala. So, salamat dahil hindi pa rin umulan. Mag-isa lang tayo ngayon. Gusto ko lang siyang dalawin kasi hindi ko pa siya nadadalaw na mag-isa. Tsaka after naman neto magsisimba ko. Yun lang. Magsisimba ko dun sa La Salette kung saan pare si Father Fidel. Actually linggo-linggo doon kami nasisimba. Bumili lang ako neto ng butcheron para kahit papano habang mga pa naman 5 dito muna tayo. Tambay-tambay habang nandito si mama. Masaya din pala pag mag-isa ka, no? Parang nakakapag-isip ka ng maayos. Hindi man sa ayaw mo nang may kasama pero mas gusto mo nang mapag-isa. Yun lang. Bumili ako neto kasi para kahit paano may ninangata ka. Hindi ko masindihan yung kandila. Kasi ang hangin dito, pero napapawisan ako. Ba't ganun? Bumili rin pala ako ng coco, di ba? Bumili ako ng soft drinks. Kamusta naman ang ating kidney, di ba? Pero syempre, bumili din ako ng water para may pang-alis tayo ng umay. Dinalaw ko lang si mama kasi syempre, kailangan pa rin natin siyang dalawin. Ha? Kahit na busy tayo at wala tayong gaano oras.
kailangan dumadalaw pa rin tayo sa mga mahal natin sa buhay. Nakamiss lang kasi, no? Yung mga nanay. Nakamiss sila. Parang ang pagsabi nga pag ang nanay ang nawala, parang sobrang pilay ng pamilya. Pero, hindi naman sa okay, pero andyan pa naman yung papa namin. Masaya pa rin naman kami kahit na kulang nga lang. Ayun. Madami nakalibing dito pero ang konti ng tao. Hindi ko alam kung bakit ang konti ng tao ngayon. Siguro ang akala nila uulan. Pero hindi naman, baka mamaya pa. Siniswerte pa rin tayo kasi binagbigyan tayo ng panahon na makadalaw dito kay mama. Dito nga pala yung mama ko, tapos sa kabilang side yung mama ng asawa ni ate. So ayun, nakakatuwa lang kasi magkatabi sila. So meron pa tayo isang lupa dito. Sino kayang susunod? Chayin. Ayun. Nakakatuwa lang kasi kapag pumupunta kami dito, ang laki ng sakop namin kasi 3 nga. Nakakatuwa lang. Kaya kaso nga lang, hindi ko nabilihan si Nay Lydia ng flowers. Ang bibilin ko sana is 2, kaso ang mahal. Mahal ng flowers. Hindi ko alam bakit dito ang mahal, pero doon sa may, nila Father Fidel, doon sa Lasalet, mura lang. So yun, bibilihan ko sana si Nay Lydia, kaso hindi ko nga nabilihan kasi wala kang tig-isa. Tig-isa sana sila. Kaya sana, Kuya Azo, ka magtampo-tampo dyan. Dinalo ko naman si Nay Lydia. Dalawin mo din. Medyo nakakaya ng masalita dito kasi may tao sa loob, sa likod. Hindi na nga ako nakapagpaalam kay Kent eh. Sabi ko, alis ako. Kung magsisimba. Ay hindi, sabi ko pupunta ako dito kay mama. Kasi namimiss ko nga. Actually, tulog nga siya kasi galing siyang duty pang gabi. So, bakit kailangan magpaalam? Joke lang. Wala na ako gaanong storage. Kaya naaalis na siya. Maya-maya ibabiyahin na tayo papuntang Central kasi magsisimba naman tayo ng alas 6. So ayun lang naman yung gawa ko ngayong araw. So kanina kasi pagkagising ko, syempre magtututbrush ka. And then kumain, naghugas. After ko maghugas, nanigo na ako. And then nagtatawa sila ate kasi nga, bakit saan daw ako pupunta? Sabi ko magsisimba pero hindi nila alam na pupunta ako dito. So wala ba kasi nasa biyahe ako? Actually hindi, nasa biyahe ako gabi. Sabi ko parang gusto ko magsimba ng kinabukasan. So may simba naman kila Father Fidel ng Saturday, kaya dito na, naisipan ko na pumunta na lang din kay mama. Pero hindi na alam nila ate na pupunta ako dito, dadaan ako dito. Pero yun na talaga yung plano ko, na dumaan dito. After dito kay mama, pupunta na ako para magsimba. Wala kasi si Ingrid, kaya nakakaalis-alis ako. Kasi pag nandyan yung batang yun, gusto niya sumama lagi. Ang hirap pamilya ng bata. Although kahit gusto mo naman silang kasama, mahirap kasi tag-ulan ngayon. Paano kung nagkasakit sila? Ando siya sa father side niya, ando siya sa papa niya, siya nagbabantay daw ng kapatid. Wala na, nakakatuwa lang kasi dalaga na yung anak ko. Yung nagbabantay sa kapatid ko. Sana soon, siya din mag-alaga ng kapatid ko sa akin. Diyan. After neto, lalakad ako palabas. And then, sasakyan na lang ako ng jeep papuntang Central. Yan lang. Namimiss ko lang si mama kasi parang kailan lang, bago mag-pandemic. Actually, start ng pandemic, siya namatay. Nakalungkot lang, biglaan din kasi. Actually, dati ko pa siyang plano na pumunta kay mama kahit na yung normal days lang ba na kapag may pahinga ka, pupunta ka dito. Kaso hindi natataon, hindi natutuloy. Kaya, eto, naglakas loob ako na umalis talaga. Ayun. Tapos uwi na rin naman ako pagka tapos kong magsimba, mag-play lang kasi syempre may mga problema pa rin tayo na kailangan ipagdasal. Ayun. Kaya magpasalamat pa rin tayo dahil nabubuhay tayo. Kahit na marami tayong problema, hindi natin kailangan sayangin ang ating buhay para lang sa problema na yan. Na alam natin, isang araw, masusolusyonan din yan. Kung nawala na naman yung memory ko. Yun nga, tulad ng sabi ko, kahit may problema, giginhawa din yan at masusolusyonan din ng lahat. Kaya kung kailangan ng tulong, humingi pa rin tayo ng tulong. Pero bumawi naman tayo sa susunod. Ayun, yun lang. Yun lang yung natutunan ko this past few days. Kaya thank you pa rin sa lahat ng mga taong tumutulong sa akin. Lalo na nung nagkasakit ako. Doon ko nakita kung sino yung taong may malasakit at handang tumulong kahit na maliit na halaga. Kahit sa mga kaibigan, kahit maliit na halaga yan, kung walang-wala ka, talaga matutulungan ka nila. Yun yung unang kaibigan, kahit piso pa yan, handang mag-donate sa'yo. Doon ko na-realize na nung nagkasakit ako, halos hindi ako makalakad noon, na-hospital ako. Ayan, wala na naman. Yun nga yung sabi ko, na-hospital ako, and then nakita ko kung sino yung mga taong tumulong sa akin kahit na maliit na halaga. Kahit piso pa yan, napakalaking halaga niyan. Kaya pipiliin natin kung sino yung taong makakatulong sa atin. At kaya pipiliin natin kung sino yung mga kaibigan na karapat-dapat sa atin. Yun lang. Hindi natin kailangan ng kaibigan na ilulubog tayo. Na gusto palaging nakakaangat sila. Yan. Tulad nga ng sabi ko, hindi natin kailangan ng kaibigan. Kaibigan lang naman tayo kapag may inuman. Kaibigan lang tayo kasi meron tayo. Maghanap pa rin tayo ng kaibigan na kahit walang-wala tayo, kaibigan pa rin tayo. Yun lang. Ang dami ko lang realization sa buhay. At
Wala talagang makakatulong sa'yo kundi yung sarili mo lang at ang pamilya mo. Lagi mong tatandaan na ang pamilya mo ang makakatulong sa'yo at ang sarili mo. Kahit na may ibang tao na sinasabi na hindi maganda yung pakikitungo sa kanila ng pamilya nila, bigyan natin ng pagkakataon. Bigyan nyo ng pagkakataon na mabigyan sila ng magandang pakikitungo sa'yo. Malay nyo, kala nyo lang na hindi maganda yung pakikitungo sa inyo, pero yun lang pala yung naiisip nyo. Pero sa iba-iba naman yan, iba-iba naman ang pamilya yan. Kaya maging matatag na lang tayo para sa isa't isa. Ayun, medyo alis na ako dito. Babiyahin na ako papuntang Central. Kahit na medyo malapit lang, babalik na ako doon. I mean, pupunta na ako doon. Kasi di pa naman ako galing doon, baka sinabi kong babalik ako. Ayun, pupunta na ako doon para makapagdasal-dasal, makapagsimba-simba. Ayun, iwan ko na si mama dito ngayon. Nasindihan ko na ang kantila ni mama. Nilanggam kasi nilagyan ko siya ng butcheron. Ayun, at least nasindihan na. Yan lang, bye-bye. Alis na ako dito. Sa susunod ulit, baka sa susunod na punta ko dito ay kasama ko na sila ate, ang aking pamilya at ang aking mga pinsan. Yan lang. Mamaya, ang clips ko yung sa simbahan naman. Bye! Ayan, magka-tricycle tayo papuntang Central. Ito nga pala ako ngayon sa farm. Sarado pa yung kay Father Fidel, kaya di pa ako dinerecho sa tapat. Para kapag mag-aalas 6 na, didiretso na ako. Ang hirap din pa rin mag-isa. Wala kang kausap. You to say, you to say, want you to stay. When time for more, when time I make sure I have you close. Yes, nandito na tayo sa Our Lady of La Salette. Maganda pala magsimba ng sat. Uwian na. Yun, kakarating ko lang dito sa bahay namin and then magpapalit na ako ng damit. Yun lang mga bing, salamat sa pagsama sa akin. Bye!